Morning po sa inyong lahat. Hihingi na po ako ng paumanhin. Baka every now and then ay uub-ubuhin po tayo. At medyo tinamaan po tayo ng ubo. Yung ating pong panahon, sa kasalukuyang panahon, ang mga bansa ay iba't iba ang uri ng pamamahala. Pero bago po yung modernong panahon po natin, especially before the 20th century, karamihan ng mga bansa ay pinamamahalaan ng mga hari, mga reyna, in other words, ay monarchy. At marami po doon ay absolute monarchy. Ang hari ang nasusunod o ang reyna sa kanilang mga pagpapasya. Pero pagkatapos sa pagpasok ng ika-20 siglo, 20th century, lalong-lalo na po nung pagkatapos ng una at ikalawang digmaang pandaigdig, nagbago yung mga pamamahala sa mga bansa. Karamihan ay naging demokratiko, mayroon ding komunista, at mayroon ding diktatura, pero mayroon pa rin naiwan na mga bansa na monarchy pa rin. Pero karamihan sa mga yan ay constitutional monarchy. Ibig sabihin, yung mga hari at kanilang mga reyna ay limitado na lamang ang kanilang kapangyarihan. At karamihan dyan ay simbolo na lamang yung kanilang pagiging hari at reyna. Katulad halimbawa ng bansang Monaco, Jordan, Kuwait, Bahrain, UK, Netherlands, Spain, Belgium, Denmark, Norway, at sa Asia, particular sa Southeast Asia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Japan. Nagbago na siya, mga kapatid. Hindi na sila yung absolute monarchy. Pero pag nakapasok po kayo sa mga bansang yan, ang isa sa trademark na mapapansin ninyo is yung kanilang pagrespeto at pagbibigay pugay sa kanilang mga hari at mga reyna. Halimbawa, yung UK, pag napunta kayo sa UK, makikita niyo kung paano nila tratuhin yung kanilang mga monarchs. Sa ating pong text ngayong umaga, ito rin ang tema, yung respeto at pagpupugay din ang usapin. Now, I would like to invite you sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 5. Patuloy ko pong siniserye yung aklat ng Ecclesiastes, chapter 5, verses 1 to 7. Verse 1, guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. Be not rushed with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God. For God is in heaven, and you are on earth. Therefore, let your words be few. For a dream comes with much business, and a fool's voice with many words. Verse 4, when you vow a vow to God, do not delay
paying it, for he has no pleasure in fools. Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Let not your mouth lead you into sin. And do not say before the messenger that it was a mistake. Why should God be angry at your voice and destroy the work of your hands? Verse 7, for when dreams increase, the words grow many, there is vanity, but God is the one you must fear. Manalangin po tayo. Panginoon, iniling po namin ang inyong tulong at patnubay sa aming pag-aaral ng inyong salita. Mangusap po kayo sa bawat isa, ayon po sa katotohanan na nais niyo pong iparating sa amin, nagagabay sa aming buhay tungo sa paghakbang ng paglilingkod sa inyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, seri po tayo dito sa Ecclesiastes. Patuloy po nating inaaral yung mga namatyagan at natutunan ni Solomon sa buhay ng tao. Now, you must understand and remember that by this time, nung sinulat po niya ang Ecclesiastes, there was emptiness, meaninglessness sa buhay niya. At pero hinahanap niya kung ano ang makakapuno doon, mga paraan kung paano ito mapunan. At isa sa mga tangka o attempt ay hindi lamang ni Solomon but also sa atin ng mga tao ay yung mapunan ang kahungkagan sa puso, sa buhay ng tao ay yung sa pamamagitan, because we are basically spiritual, no? Physical tayo pero meron tayong spiritual part. Dahil we are basically spiritual, isa sa mga hinahanap o paraan para mapunan ang kakulangan na yan is religion. At of course, religion maaaring makatulong, pero kung hindi tama ang motibo o pamamaraan o ang turo sa religion, sa halip na makatulong ay maaaring makasama pa ito sa tao. Now this morning, gusto ko pong ibigay sa inyo ang payo tungkol sa maingat na pagdako sa presensya ng Diyos. Kaya ang title po ng aking pangangaral ay The Advice on the Wise Conduct Before God. The Advice on the Wise Conduct Before God. Dalawa lang po ang aking punto. Ang verse 1 at verse 3 sa chapter 5 ay how to approach Him, God, meaning to say. At yung aking pong pangalawang punto ay the illustration or example of approaching Him. Nasa verse 4 to 7 po yun. So si Solomon ang pinaniniwalaan ng karamihan na may akda ng Ecclesiastes. And of course, kilala niyo si Solomon, si Haring Solomon, pinakamayaman, pinagpala ang kanyang buhay ng Diyos dahil sa kanyang may kagalakan at respetong pagkatakot sa Kanya. Isa po siya sa pinakamahusay na hari. Alam niyo yung nangyari sa kanya sa iba't ibang mga pagkakataon. And during this time, nasulat niya sa tugatog ng kanyang karunungan at kayamanan at pagiging bantog, nasulat niya ang aklat ng Proverbs, maging ang Song of Solomon, larawan ng masagana, maligaya at pinagpalang buhay sa pananampalataya. But then, later on, nung piliin niya ang sumuway, piliin I would say, because ganun naman tayo, we have to choose to either serve God or not.
Nung pinili niyang sumuway sa kalooban ng Diyos, naging miserable ang kanyang buhay pag-iiral. But then, nung mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali, marahil siya ay nagsisi, and the book of Ecclesiastes ay kanyang nasulat to warn the next generation kung ano ang ibig sabihin ng paglayo sa Panginoon. Kaya tunghayan po natin ang mga namatyagan at mga payo na kanyang binibigay na ngayon ay binibigay ng isang matanda at malamang ay nagsisisi ng hari. Now, ang chapter 5 verse 1 to 7, mga kapatid at mga kaibigan, ay panglabing tatlo na, more or less, na pagbanggit niya tungkol sa Diyos. Okay? So, napansin niyo siguro ang Ecclesiastes ay negatibo siya pag binabasa niyo. But kung papansinin niyo siya, mayroon siyang pagwiwisik na ginagawa sa pagbanggit ng tungkol sa Diyos. Dahil gusto niya tayong ituro sa Kanya. At sa puntong ito, sa verse 1 to 7, meron siyang payo tungkol sa paglapit sa Kanya. Now you have to understand that at the end of the book, Ecclesiastes, ito yung tinuturo niya na kasagutan, pag-asa at tunay na kasiyahan ng tao. Ang Diyos, alinsunod sa layunin ng pagkakalikha sa Kanya. Yun po yung nasa hulihan ng aklat. So, negatibo ang aklat, but He will point us to God. Now, this time, sa verse 1 to 7, bibigyan niya tayo ng payo tungkol sa kung paano dapat trinatrato ng tao ang Diyos. So, point 1 na po tayo, how to approach the presence of God. Now, siyempre po, ang audience ni Solomon ay religious Israel. Whether true believers or not, yung mga tao sa Israel. But you know, sa isang totoong mananampalataya sa Diyos, ang kanilang relasyon sa Panginoon ay iba't ibang mukha. Maaaring ang Diyos sa kanila ay Ama, kaibigan, pastol. Pero dito sa text natin, bilang isang majesty, isang monarchs. Now, positibo at negatibo ang dating ng mga payo niya. Do's and don'ts. Pero pinauna sa lahat ang isang babala sa verse 1. Sabi niya, guard your steps when you go to the house of God. May pag-iingat. Now, obviously, ang setting ay temple. Okay? Temple worship. Okay, papaano nag-iingat dapat? Well, ito po yung kanyang unang-unang payo. Ang unang payo ay, draw near to listen. Ayun daw ang pinakaunang dapat. Kung pupunta ka, magsasamba ka sa Diyos, ito yung dapat na motibo mo. Makikinig ka at matututo sa mga bagay tungkol sa Diyos at pagiging makadiyos. Now, bakit po niya inuna ang payong ito? Well, dahil ang bansang Israel po ay relihiyosong bayan. They prided themselves na sila ay bansa na pinili ng Diyos. And you know, kung gano'n ang iyong kaisipan, abay madali pong matukso sa tinatawag nating religious pride. Oo nga naman, pinili ka na bayan ng Diyos. And not only that, kahit doon sa madaling mahulog sa tukso ng formalism, no? At na ang tao ay maging mayabang, na sila ay pinapaboran at sila ay malapit sa Diyos. And naturally,
Kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo, mababa ang tingin mo sa iba. Kaya meron kang sense of superiority. Kaya lang, yan po ang hahadlang sa tao para magpakumbaba at matuto pa sa pagiging makadiyos. Ayaw po talaga ng tao kasi ng makinig. Lalo na pag tayo po lalo na kung ito'y may kinalaman sa pagtutuwid sa mga mali nating ginagawa. Am I correct? Struggle po ito sa Christianity, mga kapatid, mga kaibigan. Kasi Christianity, though good news, sinasabi rin niya sa atin yung bad news. And the only way to show what is bad news is ipakita sa atin kung gaano siya kasama. And then we would be exposed na masama tayo. So we need correction, pagtutuwid. Alam niyo po ang struggle ng mga ngaral, partikular mga pastores, that how they go about with teaching their people. Kasi kapag malumanay ka na magtuturo sa kanila, they would think that parang, hindi naman seryoso si pastor, kayang-kaya naman natin mga yan, okay lang. Pero pag matapang mo namang sasabihin, then ma-offend din sila. So, yung pagbabalanse ng mga bagay-bagay ay kailangang gawin. That's why you would notice that Paul and company and the Lord Jesus Christ, kung yung kanilang mga kinakausap ay nagpapakumbaba at handang sumunod, they deal with them gently. But kung sila naman po ay direktang sumasalungat sa katotohanan, they're dealt with harshly para magising, kasi yun lang ang paraan. But alam niyo po ba kung ano ang tawag ng Biblia sa mga taong ayaw makinig sa pagtutuwid at ayaw nang matuto? Well, sabi niya, a fool. Merong magandang translation ng Proverbs 18:2. Sa Good News Bible lang sabi niya, a fool does not care whether he understands a thing or not. All he wants to do is show how smart he is. Sa Tagalog, ang hangal ay hindi nalulubot sa pangunawa, kundi maihayag lamang ang sariling paniniwala. Proverbs 18:2. Pero ang pakikinig at pagkatuto, mga kapatid, ang payo ng hari. And you can only do that kapag tayo'y nagpapakumbaba. When we are, kung meron tayong humility. Pero kung nagmamataas o magmamalaki tayo, lalo na pag ang taong nagmamalaki nalalapit sa Diyos, sabi niya rito, siya ay parang nag-aalay ng the sacrifice of fools. Bakit? For they do not know that they are doing evil. Kabaliktaran yun ng guarding one step. Pero ang tao ay sadyang nararapat na mag-ingat sa pagharap sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi karaniwang persona, mga kapatid. Dahil siyang majesty, siyang almighty, siyang king, siya ang ruler, the most powerful being, the creator, na nararapat respetuhin at igalang ng kanyang mga nilikha lamang, mga tao. Kung sa pagitan nga natin, mga kapatid, na mga tao ay nagre-respetuhan tayo dahil sa posisyon, sa katungkulan, sa kalagayan sa buhay, sa pinag-aralan, sa titulo, sa seniority, di ba? Pag mas matanda, ginagalang natin.
Um, si, I'm not sure kung kilala niyo si Beth Day. Siya po ang asawa ni Carlos P. Romulo, na Amerikanang journalist. At nung mamatay si Carlos P. Romulo na kanyang asawa, kasi matanda na nung kinasal sila, nanatili siya sa Pilipinas. Sabi niya, ba't po kayo nag-stay sa Philippines? Kasi dito sa Pilipinas, sabi niya, ang mga matatanda, ginagalang. Nagmamano sila, sabi niya. Tapos dito, sabi niya, ito lang ang bansa na nakita ko, walang home for the aged. No. Hindi daw nila. Yung mga matatanda daw sa mga pamilya, aalagaan nila yan. Kahit na anong halaga. Ilalagay sa bahay, aalagaan, hanggang mamatay ng mapayapa. Respeto. No? Now, if we do that, sa bawat isa sa atin, lalong higit na tamang gawin sa Diyos kung kanino ang lahat ng kapangyarihan ay taglay. Ngayon, dahil ang pagsamba sa Diyos ay hindi lamang aksyon, kundi kasama ang bibig at pananalita, may payo pa rin siya sa maingat na paggamit ng pananalita. Sabi niya sa verse 2, be not rushed with your mouth. In other words, slow to speak. Hindi pa dalos-dalos. No po. Now observe, mga kapatid, na makikilala natin ang tao madalas sa pamagitan lang ng kanyang pagsasalita. Hindi ho ba? Tama ho ba? Pag pinakilala sa inyo ang isang tao, mag-uusap kayo, mahahalata nyo kaagad kung yung taong yon ay dominante, ganon, or mayabang, or walang modo, o magaspang, o sa medyo mas masakit sa tengang salita ay bastusin, di ba? Sa paraan lang ng pagsasalita niya. On the other hand naman, makikita mong siya ay maring magalang o mababa ang loob, depende sa paggamit ng kanyang dila. Tama ho ba? Yes. And I believe na may mga naglalarong mga tao sa inyong isipan sa mga ganitong pag-uugali na nahalata nyo na kagad doon lang sa paggamit ng kanyang dila. Kaya kung sinasabi ni Solomon na, do not let your heart be hasty to utter a word before God, isang paraan yan ng pagrerespeto sa kataas-taasang Diyos. Ano ang kanyang dahilan? For God is in heaven and you are on earth. Dahil ang Diyos ay nasa taas, tayo ay nasa baba. You know, I remember, hindi ko rin sure kung napanood niyo yung pelikulang The Rock. No? Nagkaroon ng hostage taking sa Alcatraz ng mga Marines. So, dahil may hostage takings, pinadala ang mga Navy SEAL. Kanya lang, problema, ang napasok ng mga Navy SEAL, doon sa mababang lugar, sa isang CR, ay yung mga Marines nasa taas. Sabi ng general ng mga Marine, lay down your arms. Isuko niyo yung mga kasi kayang-kaya namin kayong patayin. Sabi niya, dito kami sa taas, nandiyan kayo sa baba. Sabi ng komandante ng Navy SEAL, Sir, meron kaming pinanumpaan na lalabanan namin ng kalaban ng Amerika. Domestic or foreign, sir. Sabi ng general, tumigil ka na. Sabi niya, ang mahalaga, nandito kami sa taas, nandiyan kayo sa baba, wala kayong laban. Well, God is up there and we are down here. We should be respecting the Lord. Kaya sabi pa niya, dagdag pa niya, therefore, let your words be few.
Sabi sa Proverbs 10:19, the more you talk, the more likely you are to sin. Kung naalala niyo ang mahabang reklamo ni Job, dahil sa suffering na kanyang dinanas, and he was complaining why he was treated like that. Mahaba yung kanyang litanya na pinapakita niya na siya ay matuwid at wala siyang nagawang masama to deserve yung kanyang suffering. But at the end of the book, nung nagsalita ang Diyos, nung kanyang ma-realize who he was complaining to, ang dakilang Diyos, si Job ay nanahimik sapagkat alam niya kung sino yung kanyang kausap, hindi karaniwang persona. You know, humans does not need to advertise themselves or their knowledge before God. Dahil sa Diyos walang nakatago at lantad ang lahat. Kaya ang tamang tugon lang talaga sa pagharap sa Diyos, mga kapatid, ay kababaan ng loob, paghanga at pagkamangha. Hindi pa pag humahanga tayo, hindi tayo makapagsalita. Pag meron tayong taong nakita at hinahangaan natin, hindi tayo makapagsalita. Nakanganga lang tayo. Much more sa ating Diyos. Pero kabaliktaran po yan sa mga taong mataas ang tingin sa kanilang sarili. Pero sa mata ng Diyos, ang kanilang sinasabi ay walang kabuluhan. Na ayon sa verse 3, ay maihahalin tulad lamang sa isang panaginip. Panaginip na sa katunayan ay walang kahulugan. Verse 3, for a dream comes with much business and a fool's voice with many words. Ang panaginip po na binabanggit dyan na hindi yung dreams and visions na binibigay ng Diyos sa kanyang mga propeta at mga apostles. Okay? Ang dreams dyan ay yung karaniwang panaginip, mga kapatid. Hindi ba parang dami-dami nating inaalala? We worry so much kung ano-ano yung napapanaginipan natin sa gabi. Pag nagising tayo, wala naman talagang kahulugan yun. It doesn't mean a thing. Hindi naman yun nangyayari, as in, nangyari yung panaginip ko. Kasi yung mga panaginip po natin, madalas, bunga lang yun ng pag-aalala natin sa mga bagay na gusto natin gawin sa susunod na mga araw. At yun ay walang kahulugan. Kaya sabi niya sa isang translation, doon sa verse 3, if you worry about many things, you will have many dreams. If you talk too much, you will say foolish things. Proverbs 10:19, too much talk leads to sin. At iulitin po niya yan sa verse 7 mamaya, doon sa bandang huli. For when dreams increase and words grow many, there is vanity. Okay, so ganun pala, pag salita ka ng salita sa harap ng Diyos, puro lang tayo salita, ayaw nating makinig. Ayan, parang yung sinasabi daw natin, walang kahulugan. Kaya tuloy yung alay ng taong lumalapit sa Diyos, nang gayon ay tinuturing na the sacrifice of fools sa verse 1. Okay? Now, having told us these advices, si Solomon, bibigyan tayo ng illustration. So, point 2 na po tayo. The example of approaching or the illustration of approaching God. Ang halimbawa ang gagamitin ni Solomon, mga kapatid, ay tungkol sa vow o pangangako sa Diyos. Ano po ba ang vow? Okay, ang vow, it is a solemn undertaking, sometimes given under oath, and also in a religious sense of something promised by a worshiper to God in a solemn act
of dedication. Kaya medyo ano po yan, related yan sa mga oaths, mga pledges. Sa Tagalog, panata. Yeah, or pangako. Diba? Now, siyempre, ang susunod na question, masama ba ang mangako o magpanata o mag-vow sa Diyos? Hindi po. Katunayan, makikita natin sa Biblia, sulat nyo na lang sa Numbers 30, verse 2 and 3, ang mga alituntunin sa paggawa ng pangako. Vow sa Diyos. Ito rin ang ideya ng Nazirite vow sa number 6. So, it's good to make a vow. Siyempre po may mga gumawa po niyan, like si Jacob, o ang Israel, si Hannah, remember? Nag-vow. Si Pablo, nag-vow din siya sa New Testament. Those are wise vow, we call them. Pero meron din nag-vow na hindi maganda. Unwise vow, kagaya ni, naalala nyo, si Jephthah. Nag-vow siya na sino yung unang lalabas sa bahay niya ay sasacrifice niya sa Diyos. Sometimes I'm wondering, sino ba ang nasa isip ni Jephthah na lalabas dun sa harap ng bahay niya? Yung kayang asawa niya. Ganon din nagpanata rin, naalala niyo, si Herod. Di ba nung sumayaw-sayaw kaya ayaw niyang putulin yung ulo ni, John the Baptist, wala. Kahiyaan na Mahirap nung araw, pagkahiyaan pala talaga. Pati buhay pwedeng itaya, kumbaga. Minsan nagtataka rin ako, naalala niyo po yung nagbow, yung mga gustong pumatay kay Paul, nung ililipat siya from Jerusalem to Caesarea para humarap kay Felix? Nagbow sila na hindi kakain, no? Hanggat din nila napatay si Paul. I wonder what happened to them. Kasi nagvow sila na hindi kakain Di ba? So, siguro, nagsisi rin sila. Kumain din, di kalaunan. Now, madalas ang vow, mga kapatid, ay sa kalugihan, pagkakait ng kasiyahan, o pleasure, paglalagay sa mahirap na sitwasyon sa sarili, para mapatunayan ang kataimtiman ng hangarin. I think in some way, fasting ay kasama dito. Parang nasa kategorya siya ng vow. Kasi pagkakait sa sarili sa isang dahilan o layunin. And then, but you know what? Minsan nilalagay tayo ng Panginoon sa mga mahihigpit na kalagayan, sa mga gipit, makipot, tight situations, so that we would vow sa isang bagay para mangyari yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Para matupad yung magandang layunin niya sa atin. Sometimes, God does that. I'm not sure kung nangyayari yun po sa inyo, but to me, nangyayari po yung mga ganoon. But just so you would remember, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay, yes, nagkatawang tao, and then sinunod ang Ama, and then namatay sa krus ng Kalbaryo, and then nabuhay. Tingnan niyo po maigi, it's a life of vow doon sa covenant ng Diyos para sa tao. His grace to us is a vow. Kasi unmerited favor po ang grace Kaya nung ipangako ng Diyos kay Noah na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig, it's a vow. That's why there's the rainbow, we call it. So the Lord Himself is made a vow. Oh, by the way, I'm preaching now, hindi talaga po ako humingi ng preaching kay Pastor ng December. It's because of a vow. May isa akong kahilingan sa Panginoon. So a vow is a commitment. And it is good for accountability, mga kapatid. Pananagutan.
tulong sa pagpapatibay, natupad din ang pinangako. Kaya ito rin alala ko, no? Douglas MacArthur, I shall return, vowed to return. O Ray Valera's, pangako sa iyo. Diba? O yung mga medyo matanda na ng konti rito, yung madalas na sinasabi ni Inday Badiday, di ba? Huwag kayong alis, babalik kami, promise. Diba? Ngayon, mga kapatid, sa Christianity, ang vow hindi mandatory. Hindi rin siya obligasyon, mga kapatid, kundi kusang loob. Okay? So, now, of course, kung gagawa kayo ng vow, especially sa Panginoon, abay, teka muna, pakinggan muna natin yung iba pang sinasabi ni Solomon tungkol sa vow. Okay? Verse 4. When you vow a vow to God, sabi niya. Sa ibang translation, when you make a promise to God. Now, doon pa lang sa verse 1, nagpayo na ang hari na maging maingat, to be careful, guard your steps in approaching God. Kaya ito ay bahagi pa rin ng pagsasabi niya na mag-ingat tayo. Ano daw ang unang payo? When you make a vow to God, do not delay. Huwag ipagpaliban, mga kapatid, when we make a vow. Bakit? Kung tayo humiling sa Panginoon, hindi delayed di ba? On time palagi. Perfect timing palagi. Pag tayo naman nangako, hindi natin ito kahiya-hiya naman. Tama po, no? That's the right term. Kahiya-hiya naman sa Panginoon. No? At ang madalas na pagka hindi natin ginagawa yung vow natin, may lagi tayong palusot, no? Pag meron tayong pinangako, hindi natin ginawa, nagpapalusot tayo. Kaya sabi niya doon sa verse 6, and do not say before the messenger that it was a mistake. Nung nangako po si Ananias at si Sapphira, tragic po yung result. Disrespect to the Lord is very, very dangerous, mga kapatid. And so, ang pangalawang payo, so, he counsels, pay what you vow. Do not shortchange the Lord. Shortchanging the Lord is cheating, mga kapatid. And then thirdly, if you really don't mean it, mga kapatid, wala ka talagang balak o alam mo namang hindi mo kaya in the first place, sabi niya, it is better that you should not vow. Or sa ibang salin, it is better to say nothing than to make a promise and not keep it. Proverbs 20:25, pakisulat nyo na lang po. Sa Good News Bible, sabi niya, think carefully before you promise an offering to God. You might regret it later. This is why ang Book of Proverbs ay maraming payo tungkol sa pag-ako, sa responsibilidad ng iba. Lagi siyang nagbababala patungkol dyan, mga kapatid. Kung wala kayong balak gawin, o hindi nyo balak gawin, no, yung pinapangako ninyo, o hindi nyo talaga kayang gawin, wag po tayong mangangako. Dahil pag natali po tayo nun, hindi na tayo makaalis. And of course, kapag sa Diyos ito ginawa, well, let not your mouth lead you into sin. Sabi niya sa verse 6. When we do that, we're sinning against the Lord.
And of course, sangayon ito sa sinasabi rin ni James, di ba? Naalala nyo? Tungkol sa paggamit ng dila. When we misuse yung paggamit ng dila, we become false to the truth. And that is actually lying. Ito rin ang dahilan kaya pinag-iingat po tayo ng Panginoon not to take oaths. No? Overstated po yung pagkakasabi ng Panginoong Jesus not to take oaths at all. But ang sinasabi lang po na, let your yes be yes and your no be no. At syempre po, ang pagiging untruthful sa Panginoon ay umaanyaya sa puot ng Diyos. Ecclesiastes 5:6, why should God be angry at your voice and destroy the work of your hands? Now, nabigyan ko po ng diin kung paano nararapat ang asal, ugali, kilos o patnugot, conduct, motive ng tao sa presensya ng Diyos. But that is basically religious practice po yun eh. Kasi temple, worship, so that's religious practice po yun. Now, meron pang isang aspeto o bagay na magpapatunay kung totoong ginagalang at nirerespeto ng tao ang Diyos. Hindi lamang yung kanyang religious activities, mga kapatid. Ano po yun? Yun po ay yung tama, makatarungan, at maayos na pamamaraan sa ating pakikipagkapwa-tao. Partikular, mga kapatid, sa tema ng katapatan. Why? Dahil refleksyon, larawan, anino, o kabilang mukha ito ng ating respeto sa Diyos. Unawain po natin na espiritual ang ating ugnayan sa Diyos. Alright? Hindi naman tayo connected sa Kanya physically. Para mapatunayan ang realidad ng ating espiritual na ugnayan sa Diyos, it must be demonstrated also physically and socially. Kaya kung pinapahayag po natin na nirerespeto natin ang Diyos, dapat po pala may respetuhan din dapat ang ating ugnayan sa kapwa-tao. Tao na nilikha sa wangis at image ng Diyos. Kaya mahalaga po na yung paano tayo nakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Especially sa tema po ng katapatan. John said something like this. It has something to do with love, but it is connected. 1 John 4:20, sapagkat kung hindi natin maibig ang kapwa na nakikita, paano natin maiibig ang Diyos na di nakikita? Sa makatwid, yun po yung katunayan. If we really respect the Lord, abay maayos din dapat ang ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Isa yan sa dahilan kung bakit two-sided ang the greatest commandment. Love the Lord your God with all your heart. And the second is like it, love your neighbor as yourself. Kung required tayo na maging matapat sa ating ugnayan sa Diyos, dapat gayon din sa ating kapwa-tao. You see, if our religious practice is an expression of our dealing with and belief in God, then our dealings with man is an offshoot of the truthfulness of that belief. Now, what does that mean? Ibig sabihin, if we really respect God, kung talagang nire-respeto natin at ino-honor natin ang Diyos, hindi tayo naglulukuhan sa bawat isa. Ang kausap natin ay Kristiyano o hindi. Hindi tayo nagdadayaan, mga kapatid, sa bawat isa.
Hindi tayo nang iisa, no? Hindi rin tayo nananamantala sa bawat isa. At hindi rin tayo mapagkunwari sa ating pakikitungo sa bawat isa. In other words, tama yung ating paraan sa ating pakikipagkapwa-tao. That's why Paul would say, in 2 Corinthians 8:21, isinasaalang-alang namin ang mga bagay na kapuri-puri, honorable, hindi lamang sa harapan ng Panginoon, kundi maging sa harapan ng tao. Kaya pinagigiitan ni James, sabi niya, I will show you my faith by my works. Kaya ang hamon, mga kapatid, is, are we truthfully, honestly, respectfully dealing with our fellow men, Christians or not? Kaya baka meron po tayong naipangako, mga kapatid, sa isang tao. Ano man yun, hindi ko po alam. Kasi, siyempre, iba-ibang klase ng pangako yan eh. Verbal na pangakong gagawin, nilagdaang kasunduan, sa kaibigan, sa anak, sa magulang, sa asawa, sa amo, sa empleyado, sa nililigawan, sa nanliligaw, o baka may tumatakbo po ritong kandidato, baka nangangako po kayo. I don't know. Tapat ho ba nating tinutupad ang ating pinangako kahit kalugihan ng mga yon para sa atin as a reflection of our respect for our God? Hindi po sapat, mga kapatid, ang cross my heart and text man lang. O yung totoo ang sinasabi ko, gagawin ko yan kahit mamatay yung kapitbahay. Hindi po sapat yun, mga kapatid. We have to be truthful to what we promise to the Lord and to our fellow men. Now, and it pays, mga kapatid, na maging matapat sa ating pakikitungo sa iba. Dahil magkakaroon ka ng kapayapaan dahil ginagawa mo ang iyong pangako. And then makakaasa po tayo ng pagpapala sa paggabay ng Diyos sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Kaya baka nakapangako po tayo, pero sa anumang paraan o sa anumang dahilan ay hindi natin tinupad o ayaw nating tuparin o di kayang tuparin, out of fear and respect for God, may responsibilidad po tayo na makipag-ayos. No po, baka meron lang po tayong naipangako na sa iba hindi natin tinutupad. Hindi talaga natin kayang gawin, siguro, hindi talaga naman kaya. Abay, huwag niyo pong hayaang ganun kasi daladalahin po natin yan. Besides, if we really respect God, ang tanging paraan po dyan para para matapos yung problema is makipag-ayos, mga kapatid. Makipag-ayos. Ibig sabihin, magpapakumbaba. Kung nagkamali ka, hihingi ka ng paumanhin, kapatawaran, hindi ka rin magpapalusot. Ang pagpapalusot po katunayan ay pagmamalaki, mga kapatid. Kasi ginajustify natin yung mali nating ginagawa. Alam na nga nating mali. Meron po akong babasahin sa inyo. Ito, sabi niya, Proverbs 6. Proverbs 6:1-5. Kung gusto niyo pong buksan, ito po sa Good News Bible kasi. Ito lang yung Tagalog ko kasi. Yan. Sabi niya, anak ko, kung naging tagapanagot ka sa iyong kapwa, kung itinali mo ang iyong sarili sa isang banyaga,
Ikaw ay nasilo ng mga salita ng iyong mga labi. At ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Gawin mo ito ngayon, anak ko, at iligtas mo ang iyong sarili. Yamang ikaw ay nahulog sa kapangyarihan ng iyong kapwa, humayo ka, magpakababa ka, at makiusap sa iyong kapwa. Huwag mong bigyan ng tulog ang iyong mga mata o paidlipin man ng mga talukap ng iyong mga mata. Iligtas mo ang iyong sarili na parang usa sa kamay ng mga ngaso at parang ibon mula sa kamay ng mambibitag. Did I say chapter 5? Chapter 6 po, sorry. 6, 1 to 5. So yun po, mga kapatid, baka meron lang tayong na pangakuan. Plead urgently with your neighbor, sabi niya sa verse 3. Ngayon, kung ikaw naman, kaibigan, kapatid, ay nagbabalak na mangako sa layuning manloko, huwag mo nang gawin, please. Mananagot ka sa Panginoon. If you are a Christian naman, at alam mong nagkukulang ka sa katapatan, paalalahanan mo po ang inyong sarili sa panghuling payo ni Solomon sa verse 7. God is the one you must fear. Now, what does it mean to fear the Lord? Kasi madalas po natin naririnig yan, dapat matakot tayo sa Panginoon. Dapat we fear the Lord. Ano po bang ibig sabihin ng fear the Lord? It means, mga kapatid, na kasiyahan ng tao ang tumalima sa Diyos, samantalang kinatatakutan naman niya ang sa Kanya ay sumuway. Yun po yung fear of the Lord. Tuwang-tuwa ka na mag-obey sa Diyos, pero takot na takot ka na mag-disobey sa Kanya. The person who truly fears God delights in obeying Him and is terrified to disobey Him. Sana, mga kapatid, manatili po yung fear of the Lord sa atin. It is an Old Testament teaching ni Solomon, but ganun pa rin. Ang Diyos ng Old Testament, ang Diyos natin ay siya rin. Kung nire-respeto ang Diyos ng Old Testament, lalong higit ang New Testament, sapagkat ngayon naihayag na sa atin ang buong kapahayagan ng katotohanan ng Diyos. At tayo ang may masigit na dahilan para tumalima, sumunod at maglingkod sa Panginoon. Ang Book of Ecclesiastes, mga kapatid, ay wisdom book, kung saan ang karunungang makadiyos ay sinasabuhay. And then the New Testament explains that the ultimate wisdom of God is Jesus Christ. Colossians 2:23. Siya yung tinuturo ni Solomon, mga kapatid, na kasagutan sa mga katanungan sa buhay ng tao. Siya rin yung tinuturo ni Solomon, mga kapatid, na magpupuno sa puwang na naiwan sa puso ng tao nung siya ay magkasala. The true wisdom of God. Siya ang kasagutan at solusyon sa kinasasadlakan ng tao dahilan sa kasalanan. Si Jesus ang nagkatawang tao upang ilantad kung anong ating kalagayan. Namatay upang bayaran ang ating kasalanan at umaabot sa atin at naguutos ng pagsisisi at paglilingkod sa Kanya at nag-aanyaya sa pananampalataya, pagtitiwala at paglilingkod sa Kanya. Kanya, kung ikaw, kaibigan, ay nabibigatan sa kasalanan, then ito po ang kasagutan ng ating Panginoong Jesucristo. Namatay siya para sa iyo, binayaran niya yung kasalanan. Now you need to repent and trust the Lord Jesus Christ. Sa inyo po na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, dalangin ko po
na habag ng Diyos ang mapasa inyo, kumilos nawa ang Panginoon sa inyong buhay at masumpungan ninyo ang kanyang kaligtasan. Let us pray. Aming Diyos, salamat po sa amin pong natunghayan sa aklat ng Ecclesiastes. Salamat sa paalala pong muli sa amin sa usapin po ng katapatan. We know that we have failed you in many ways at sa iba't ibang mga panahon, and you always forgive us when we come and repent. Tulungan po kami, Panginoon, sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu na makalakad para po sa inyong kaluwalhatian at karangalan. Habang kami naririto sa lupa, habang kami binibigyan niyo pa po ng pagkakataon. And we're praying for those na nakasama po namin sa umagang ito na wala pang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Mahabag nawa po kayo sa kanila at mabuksan ang kanilang isipan at puso sa inyo pong mga katotohanan at sa kaligtasang dala ng aming Panginoong Jesucristo. At sa kanyang pangalan, ito po ang aming dalangin. Amen at amen.